Hi Capricorn, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Para po dito sa darating na lunar eclipse this September 7 in the sign of Pisces. Regardless po sa sign, baka meron akong ma-share sa inyo na ilang info astrologically. Okay, start na tayo. Kuha tayo ng ilang guidance para sa inyo. Capricorn, anong maaring epekto nito? Okay, itong darating na eclipse sa inyong mga sign. Guidance, advice, Capricorn. Agad-agad. Tayo po ay live sa ating TikTok. Babalikan ko ang ilan sa inyo if ever may mag-comment. Laban na natin ang mga Capricorn. Capricorn, anong kailangan niyong marinig? Guidance, advice. Energy check tayo sa darating na lunar eclipse this September. Okay, paisa-isa yung bumabagsak. Subukan natin na maging straightforward. Okay. Guidance advice para sa isang Capricorn. Okay. So, ang dami, no? Mukhang naparami. Pero hindi natin to pipigilan, Capricorn. Six of Cups. This one is in reverse. Three of Swords, reverse. So again, kung para sa mga bago, if ever meron mang ilang reverse na baraha, reversal cards, hindi ibig sabihin ay hindi na agad okay. Okay, meron lang po yan kalakip na mensahe. King of Pentacles, Six of Swords, 6 and 6, Eight of Cups, Nine of Wands, Aces. Okay. Capricorn. Okay. Eto tayo po ay general reading. Of course, pwede itong mag-apply pagdating sa inyong buhay sektor, pamilya, trabaho, relasyon. Oo, just only take what resonate. Of course, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Hindi pwedeng pare-pareho kayo. Depende ito kung saan kayo naglalaan din ng higit na prioridad. Umaangat dito unang-una na sa akin nakikita ay pagdating po sa inyong relationship. Yes po. At ang lawak niyan, ipapasok ko na agad isa-share ko sa inyo. Astrologically, again, meron tayong, ito ngayong topic natin, meron tayong darating na lunar eclipse in the sign of Pisces, and that will highlighted your third house. Napakalawak ni third house. Dito ipapasok natin yung una kong na-mention, third house of relationships, your siblings, yes po, relatives, cousins, family. Oo. Or ayun na nga, relationship wise, guys. Ano yun, Moonchild? Maaaring may ilang happenings dyan. Maaaring merong umangat. Kahit over the net pa lang ito, kamustahan, hi and hello, merong magbabalik. Yes po, umaangat ang communication dito. Maaaring mapahintulutan kayo or merong opportunity na umangat upang magka-connecta kayo. It could be a connection, reconnection, reunion, kahit sa simpleng pagpaplano kayo since andito na tayo bare months. So, maaaring ang ilan ay meron ng ilang plano for holiday. Yung ganun ba, hindi nyo kailangan liliman. Pero definitely may magbabalik. Yes po. Okay, kung hindi mag-apply, yun na nga, ex-lover ba ito, ex-friendship, especially pagdating sa siblings family, may ilang ganap kayo dyan. Okay? Or meron kayong kailangang higit na bigyan ng attention, extra attention and focus. Okay, other messages, Moonchild, hindi ako maka-apply doon. Work-wise, it could be connected po, especially kung meron kayong ilang unfinished business, unfinished projects, connected work, 6 and 6, connected po yan sa trabaho. Astrologically, 6th house of work, your daily work routine, anything connected din sa money. So, maaring, halimbawa, merong magbabalik or ko-connect sa inyo na ex-employers nyo, bosses nyo. At, why not? May opportunity na, uy, balik ka sa trabaho. Yung ganun ba? Okay, I see na merong opportunity na parating po na ang ganda. Okay, it could be unexpected or surprising para sa ilan. Sa mga pagkakataon na hindi nyo inaasahan ito, Aces, new beginnings, new chapter, new opportunity,
Kung ito lamang po ay pahihintulutan, okay? Kasi the 3, again, mag-highlight ang inyong mga third house. 3 of Swords ay narito. This one is in reverse naman, Capricorn, isang indication magiging handa ka. Or, ito yung pinaka-advice, you have to be ready. Physically, mentally, emotionally, papakiramdaman din ng sarili. Just because sinabi ni Moonchild, merong something opportunity, mag-yes na. Okay, iba-iba tayo ng proseso po dito sa healing. Kung ready na kayo, halimbawa, balik natin sa inyong mga relationship sector. Kung nagkaroon ba kayo ng tension sa ilang kapamilya, dalawa yan, guys, kapamilya, siblings, cousins, relatives, even your neighbors, ayan, sa mga ilang aling marites. Yes po, dyan pumapasok na third house. So, napakalawak niyan. Pag nilay-nilayan, guys, I see healing. Kahit sa simpleng tensyon, may pag-aayos. Maayos ang conflict. Or work-wise, could be a co-worker. Ayan, meron ako nakikita pag-aayos. Kung hindi pa handa, again, iba-iba tayo ng atake dyan. It's okay na tumalikod muna. May challenge kasi, guys. Okay? At depende ito kung paano nyo panghahawakan ng situation. Kung kailangan nyo muna ay nakatalikod ka dito, mag-pause, magnilay-nilay, pahintulutan ng inyong mga sarili ng makahinga, ng makapagpahinga. Kasi sa paraan na yan, totoo naman, higit kayong makakabuo nung mas fresh, mas fresh na paraan, mas okay, mas malinaw, para matugunan nyo yung ilang ganapan na ito. Okay. Other messages, napakalawak, guys. Just only take what resonate. Hindi ka pa rin hindi pa rin mag-apply sa'yo yung mini-mention ni Moonshot. Could be connected sa communication, communication, travel, meron ba? Magta-travel ba kayo? It doesn't matter kung ito naman ay long or short travel or short distance travel. May ilang ganap dyan, especially kung ang trabaho nyo ay connected po sa ibang bansa. So, may opportunity to explore or to experience something new. Yes po. Especially rin kung ang mga trabaho nyo po ay connected sa internet, social media, or may collaboration ba na magaganap? Aces, guys. New opportunity, positive possibilities. Kung pahihintulutan niyo lang at kung handa na kayo, pakiramdaman ng sarili, maraming ganap ang pwedeng iwan sa inyo ng epekto na ito ng darating na lunar eclipse and the sign of Pisces para sa inyo, Capricorn.